May pumupunta sa akin at nag-share sila. Yung anak nila na estudyante pa, biglaan lang nagkasakit. Sabi ng doktor, mga expert, cancer po, rare po yung sakit ng anak mo. Lagi silang sumusunod sa atin, nag-deliverance sila. Sabi nila, bumalik sa pag-aaral ang anak nila. Damang-hanga sila eh. Then through the power of intercession, sunod na doktor, pangatlong doktor ng lapitan nila, nag-decide ang doktor, hindi kailangan opera. Hindi niya iniwan ang susi sa aklat. No, ikaw, Biblia, iiwanan ko ang susi. Saan niya iniwan yung susi? Yung kapangyarihan? Sa aklat? Hindi. Sa living magisterium. And it is Peter. Who is Peter? You are Peter, and upon this rock, I will build my church. And I will give you the keys of heaven. Saan niya binigay yung susi? Kay the living person. Sino ngayon ang leading authority? Magisterium? Oh, and the bishops. In communion with the Bishop of Rome. Kaya, ito yung tawag tayong Roman Catholic. In communion to the Pope. Amen? So ngayon, mga kapatid na nandito, pina-highlight namin, ang ibibigay namin sa inyo, hindi si Father Darwin, hindi yung sarili ko. Ang bibigay namin sa inyo, higit pa kayo sa akin, si Kristo po. The Sacrament of Confession. Alam nyo, kanina umaga, may pumupunta sa akin at nag-share sila. Alam nyo, yung experience nila, yung anak nila na estudyante pa, biglaan lang nagkasakit. So, yung benefactor ko, alam niya ang naranasan ng anak, walang findings. Yung may findings. Biglaan lang. Bigla lang naghilo yung mata niya. Sabi ng mga expert, sabi nila, rare po, cancer po, rare po yung sakit ng anak mo. Nakalimutan ko sa internal organs niya na kailangan ng major operation. Rare na illness. Rare is, anong Tagalog sa rare? Ha? Bindira. Siya mo mag-Tagalog po. Maraming nag-request eh. No? Kaya nahirapan ko sa kalisod. No? Sa pagsasalita ng mga salita ko. Gabi ng buo ng mga barikos. Alam nyo, apat na doktor ang pinupuntahan nila. No? May sakit talaga yung anak niya. Yung dalawa ay major operation. Anong nangyari mga kapatid? Ito nangyari. Na-receive yung anak nila sa sacrament of confession. At lagi silang sumusunod sa atin, nag-deliverance sila. No? At sabi nila, bumalik na sa trabaho, bumalik na sa pag-aaral ang anak nila. Damang-hanga sila eh. Then through the power of intercession, sunod na doktor, pangatlong doktor ng lapitan nila, nag-decide ang doktor, hindi kailangan opera. No? Yung dalawang doktor, immediate operation. No? Ngayon, hindi na kailangan. No? Bumalik yung sigla, ng katawan, ng anak niya. Then, gumagamit sila ng sacramentals ng simbahan, yung prayer ng simbahan. At lumapit sila kay Kristo sa kanyang sakramento. At may nag-text sa akin, sa inyong birthday son,
Mrs. Berlinson. May text sa akin dito. Maganda ito. Nag-react daw yung anak niya. Taga Davao Turil. Sana yun? Dito. Babasahin ko. Dahil dami nag-text dito. So, gamit lang ko ito kung mag-live ako. So, hindi ako maka-reply. Hindi pa ako nakapag-reply. Nabasa ko yung iba sa live natin. At amaze ako sa sharing niya. Ito. Good afternoon, Father. Yesterday, 12:45 p.m. Itanong ko po, paano po ba malalaman na na-liberate na ang isang walking possess? Ito ba may walking possess? Meron. Because possess can walk. At sagot ni Monsignor Rosete, does possess can walk? Makalakad ba yung sinabihan? Yes or no? Yes. Hindi, walking possess. Meron. Yung walking possess, hindi niya alam na may maraming demonyo sa kanyang katawan. Started last year after sa talk ninyo o sa Turil, Davao City. Ang daming mga tao doon. 10,000 or more than 10,000. Nag-start ako mag-deliver sa bahay namin. Okay? So, sino nag-deliverance? Siya po. Maka-deliverance ba kayo? Yes! Yung kapitbahay ninyo, nag-deliverance. Hindi ka sali. So, started last year. So, buti ito dahil pinopost ko yung number ko public. Pero maka-interact lang kayo during live ko. Okay? So, pwede kayo tatawag. Sa Father, ang busy ng linya mo. Naglumba sila. So, sa live. 1 hour and a half yung live ko kanina. After sa anointing of the sick, pumunta ako sa kabundukan. Ang layo. 3 times pa ako nakapunta doon. 3 years na ako na-assign dito sa parokya sa Valencia. Pero 3 beses lang ako nakapunta. Una, 2 beses, nagmisa ako sa kanilang pang-4 na pala. Pang-4 na pala. Pangatlo, pumunta ako, anointing of the sick. Pang-4, anointing of the sick mo naman. At umiiyak yung lola, mga 82 years old. Bakit siya umiiyak? Dahil, Father, naisipan ko nang magpakamatay. Pero dahil nandito ka, at makakumpisal ako, muli akong nabigyan ng buhay. So, umiiyak siya. Grabe yung pag-iyak niya. No? Akala ko hindi na kami makatuloy dahil dangog kayo. Maputi. Grabe yung daan, maputi. Pero nakaabot din. At nakauwi kami ngayon safely. No? So ngayon, anong sabi niya? Nag-deliverance siya sa bahay niya. Yung anak niya, pag tinamaan sa holy and exercise water, bigla lang magwang. No? Just imagine, matamaan ka lang. No? Magwahal po siya. Pinagpatuloy ko po ang daily deliverance ng bahay kahit magalit siya. Just imagine ha, during prayer lang siya magagalit. Ngayon po, Father, hindi na po siya nagwahal. Hindi na po siya nagagalit. Bumalik na din po. Bumalik na din po siya sa pagsamba. 1 year na po. Hindi nagsimba ang anak ko. Gawa ng sumasakit ang dibdib every time papasok sa simbahan. Pero ngayon, may ipa-interview ko ito ni Brother Edison. Ganda ito. Meron na yung power. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Natutuwa ko. So, ang ating online evangelization, ang matutulong namin sa inyo, yung walang tigil hanggang may buhay pa. Ako,
i-evangelize natin ang buong mundo using the CCC, Catechism of the Catholic Church, and the tradition of the Church, the Apostolic tradition, and the biblical foundation sa ating araw. Amen? So, tatlo Ano yung una? Biblia. Pangalawa, the official teachings of the Church, the CCC. Pangatlo, the apostolic traditions, yung mga church fathers ng simbahan. So yun po, every time magtatanong kayo about sa mga sacrament, magkuquote ako ng CCC, Apostolic Church Fathers, and then Biblical Foundation. Kompleto po. Parang Nescafe. 3 in 1. Amen! Tuwa pa kayo ngayon. And then babasahin ko sa inyo how powerful the sacrament of confession is. Ito ang official teaching ng simbahan. The 7 sacraments of the Church. The sacraments of healing. Okay? Sacrament of healing. The sacrament of penance and reconciliation. Those who approach the sacrament of penance obtain pardon for God's mercy. Ano tatanggap natin? Obtain pardon. Ito yung pardon, kapatawaran sa ating lahat ng ating kasalanan. We obtain pardon. And we enjoy the mercy of God. Kailan natin ma-enjoy ang awa ng Diyos, ang mercy ng Panginoon, when you receive the sacrament of wala kang sakit. Amen? Libre lang po. May 2 tayong pare ngayon, si Father Richard at si Father Dindo O Dindo. So, hindi ko alam kung may pupunta pang mga pare. Yan po ang maibigay na ang simbahan sa inyo. Sa ministry, kung dadalo kayo sa ministry, ang ibibigay namin sa inyo, the pardon of God, the forgiveness of God. And we enjoy the mercy of God. Kaya nga, bakit magulo yung buhay natin? Direct to God tayo mag-umpisal Totoo, hindi. Parang Katoliko pero Protestante yung ating practices. Totoo, hindi. Patuloy tayo. Babasahin ko We can receive God's mercy for the offense committed against Him. Nakapasakit tayo sa Diyos every time magkasala tayo, maliit at malaki. Reconciled with the church. No? And are at the same time reconciled with the church, which they have wounded by their sins, and by which, by charity and by example, and by prayer labors, for their conversion. Anong dulot ito? We receive pardon from God, kapatawaran ng lahat ating kasalanan, and we are reconciled to His body, to His church. Wow! Which is wounded, nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Okay? Sabi dito sa Catechism 1422 hanggang 1424, what is the sacrament called? It is called the sacrament of conversion. Anong kahulugan ng sacrament of conversion? It is also called, tinatawag din ito, sacrament of conversion. Ito ang pinaka-importanting milagro. Si Father Darwin, yung mga kasamahan ni Father Darwin, ay fallen in love with the sacrament of conversion. Amen! Amen! Natutuwa ba kayo ngayon? Anong sabi ng simbahan? No? It is called the sacrament of conversion. Sabi niya dito, it is called the sacrament of conversion because it makes sacramentally present Jesus' call to conversion. Present po yung tawag ng Diyos, yung bukasyon natin, tinatawag tayo ng Diyos. Na, let us ask forgiveness from all our sins. Personally, present si Kristo. Every time, pag kneel down ka in front of the priest,
Jesus is present. So, personal si Kristo nandyan. Siya ang nagsasabi, I forgive all your sins. Wow! Uy, natutuwa ba kayo ngayon? It is also a sacrament of healing. Wow, conversion. Healing. Kaya nga, yung anak ng pumupunta sa akin kanina, because he received the sacrament of confession, hindi na natuloy yung major operation. Amen. Amen. Yan ang testimonya nila. And it is also the official teachings of the church. The sacrament of confession is a sacrament of healing. Yesterday, last Tuesday, pumunta ako sa Tagbilaran. No? Kinuha ko yung birthday gift ng bola. May bola kami for sports evangelization. Sabi ni Ate Nonet, no, Father, yung husband ng employee ko, hindi na makalakad ng siya lang. So, umahawak sa kanyang asawa. Papuntahin mo dito. Silang dalawa sa mag-asawa. Sabi ko sa husband, bro, samba ka ba sa Father? Kung hindi pa ako nagkasakit, lagi kong sumasamba. Nangupisal ka na ba? Matagal. To receive the sacrament of healing and conversion. No. Tinanggap niya. Binaanwanting of the sick ko. Sacrament of healing din yan. And then, dineliverance ko siya. Alam nyo, tumayo at lumapad mag-isa. Father. So it is really a sacrament of healing. It is not taught by Father Derby. It is taught by our church. Amen? Amen. And the church is the pillar and the foundation of truth. Ano ang simbahan? Uy. Pillar. Pillar and foundation. Bigyan natin ng papuri ang ating simbahan. The pillar and the foundation of truth. Ngayon, may dalawang Iglesia ni Cristo daw. Saan ba yun, bro? Nandito ba? Yung dalawang Iglesia ni Cristo. Dalawa ba kayo? Yes, kasama mo. From? Babalik kayo. Katoliko kayo dati? May birth kayong Iglesia? Nasilang ba kayo ng Iglesia ni Cristo? O hindi? Katoliko kayo dati. Ilang taon kayo sa Iglesia ni Cristo? Ha? Last? 2005? To 2024, 19 years? Tama ba ako? 19 years na kayo? 19 years ba? 19 years, Iglesia ni Cristo. Ano yun? Babalik kayo sa simbahan. Ha? Ano? Hindi ko marinig. Opo! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Asawa ba kayo? Kapatid. Asawa. Yung mga anak ninyo, mga Iglesia ni Cristo din? Katoliko? Kayo lang dalawa ang Iglesia? Pero ngayon, babalik sila sa tunay na Iglesia. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Kasama natin sila ngayon. So, natutuwa ba kayo ngayon? So, every day, kung may hindi po na yung schedule ko, magla-live ako sa YouTube channel natin. And then, doon din ang online blessing sa YouTube channel. 1 to 2 sa ating dito tayo kung may pari na papalit sa akin, kung may alakad ako. So, live po from Thursday to Sunday yung ating blessings sa mga sacramentals. Dahil may mga ibang lugar na walang pari. Diba? O kung may pari din, hindi din mag-bless. Last resort na po ito. Amen? Amen. At sana nakikinig kayo kanina. Dahil empowerment po. By empowering you, it is liberating. Ano yan? By empowering all of you, it is a liberating experience. Amen! At sana, katulad ng mga kasamahan natin, nag-deliver, huwag na kayong matakot pa. Amen? Ayun yung anak niya ay magsamba na hindi nasisikip yung dibdib niya.
dahil lagi siyang nakikinig sa programa natin. Dahil hindi ko kaya pupunta sa isa't isa, sa bahay, bawat bahay ninyo. Di ba? Hindi na ako katubo ang samot. No? At ngayon, mag-bless ako sa mga sacramentals ninyo. Continue to renounce your occult practices in front of Jesus. Saan ba si Jesus ngayon? Sa Blessed Tabernacle. At kung may blessed sermon kayo, wow! Dalhin nyo yung lula ninyo, ikatikas nyo muna. Amen? Anong gagawin ninyo? Ikatikas yung lula ninyo. Ikatikas yung buong bahay ninyo, buong clan ninyo. Okay? Don't impose them. Catechize. Don't criticize them. Just catechize them. Ano? Don't criticize them. Catechize them. Amen? Amen. God is good! All the time! Oh, nagrambol na yung tubak. Para mag-unite again. No? God is good. Grabe. All the time. Siyempre. No? Okay? God is good! All the time! Bigyan natin ng papuri ang Diyos. So, mag-bless ako sa inyong mga sacramentals ngayon, religious items. After blessing, sacramentals na po yung mga hawak ninyo. By the way, ang mga proceeds sa mga religious items na-avail ninyo ay tinutulong natin sa ministry at sa mga scholars na hindi pare. No? May 30 na tayo more than 30 scholars and 17 seminarians po. Para kung mamatay si Father Darwin, may papalit. Amen! So, unahin natin, dyan lang kayo sa inyong upuan. Huwag na kayong tatayo. No? Dyan lang kayo sa inyong upuan, ha? I-bless natin yung asin ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. You creature of salt, I worship evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt, for the health of believers, giving soundness of body and soul. To all who use you, in whatever place you are sprinkled. May phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would deign with goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body. And let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng salt ninyo ay holy and exorcised salt. Amen? Amen. Sinong gagamit ng holy and exorcised salt? Base sa ritual. Hindi po ito galing ni Father Darwin. Galing po ito sa simbahan. Anong sabi ng simbahan? Bless this creature and sanctify this creature salt which you have given for the use of mankind. Sino gagamit? Mankind. Against poison po yan. Against unclean spirits po yan. Okay? Pwede nyo kakainin ng kaunti lang. Huwag nyo ubusin ng 1 kilo. Kaunti lang. Holy and exorcised salt po yan. Sinisave ni Prophet Eliseo, 2 Kings chapter 2 verse 19. Ang buong bahayan ng Diyos using holy salt. Basahin niyo po yan. Anong talata? 2 Kings chapter 2 verse 19. Sunod natin i-bless ang tubig ninyo. Buksan ninyo yung tubig ninyo. You creature of God, water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, our Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by far. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries,
With the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, its consecrated manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm, it transforms you in joy, spirit of goodness, and the air of tranquility, freed from painful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that worldly envy banish, so that they may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Jesus Christ, our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Haluan niyo po ng kaunting salt ang tubig ninyo. Altar of invincible strength, and King of terrible in power, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the enemy, who valiantly put down hostile influences, frustrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, venomous terror drive in afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. May the salt, lahat ng salt, tubig ninyo ay holy and exercise water. So, anong sabi ng simbahan? Sabi ng simbahan, let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases. Para saan pala yung tubig? It expels demons. Pangalawa, it cures diseases. It cures diseases. Wow! Natutuwa ba kayo ngayon? So, yung sakit ninyo, kung oppression, malaking tulong po yan. Kung natural yung sakit ninyo, we must listen to the words of your doctor. Amen? At kayo na mag-decide, no? Just listen and contemplate. Bring them to your prayer. Kayo mag-decide, okay? Listen to the experts. Sunod na i-bless natin yung oil ninyo. Alam nyo, kahit natural illness, marami kami experience pinagaling through the sacraments and the sacramentals of the church. Totoo may barang. Totoo dito may kulang. Ano po ba yung lunas nito? Kahit experts sa Amerika hindi makapagaling sa kulang, barang, yung mga curses. Ito na po yung kaalaman natin sa simbahan. Mag-lead natin. Kung hindi man tayo gagaling, Jesus, I trust in you. Amen? Amen. Yung mga problema mo, mga pagsubok natin na mabigat, just recite this phrase, Jesus, I trust in you. Buhay tayo o patay, Jesus, I trust in you. Amen? Amen. Increase our trust to Jesus. Don't trust your money. Don't trust human being. Don't trust anyone. Increase your trust to Jesus. Because Jesus is the only way, the truth, and the life. Kaya nga, dito sa amin, ang ibibigay namin sa inyo, si Jesus. Hindi yung sarili namin. Kahit hindi kayo makalapit sa akin, no? Huwag kayong magtampo. No? Higit pa, no? Ang tinatanggap ninyo dahil ni Kristo sa Sacrament of Confession. After exorcism ko, lalabas ako mga 3:30, then may misa ako 4:30, at meeting kami saglit sa team, mga 4, no? Lalabas ako 3:30, mag-anointing of the sick ko sa inyong lahat. Okay? At mag-sakripisyo lang tayo, at yung hindi makapunta sa simbahan, ibibigay ko sa inyo ang katawan ni Kristo. Yung mga malubha, ang karaman, stage 4, ibibigay ko sa inyo mamaya ang katawan ni Kristo. Okay? Uy.
Yung kami, Father, active pa man mi, Father, no? Adto mo simbahan, simba. Receive the Eucharist. Amen? Yes. So, isunod natin ang olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, I cast out the demon from you. By God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please you to guard freely to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. We have ordained it for anything the sick, so that when the made well we may give thanks to the living and true God. Grant we pray that those who use this oil, which are blessing your name, will be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of sin from man, made your image and the deep precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its and serpent, through Christ our Lord. Amen. Lahat ng olive oil ninyo ay holy and exercise oil. I-consecrate yung senses natin before matulog. Nasaan yung prayer? Nasa Facebook page ko, pinipin natin. So, sinishare ko yung prayer ng simbahan para sa inyong lahat. Amen? Amen. Paghuli, general blessing po sa incense ninyo, candles, rosaries, benediction cross, benediction needles, secret images of God, secret images of the saints, secret images of the angels, handbook, scapulars, Bible, bell, all your religious items. Your general blessing answer them. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will hence use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the truth of blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With these religious items might you restrain the devil and his demons, and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the afflicted your priests and people, to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. Maintain and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Lahat ng holy tubig ninyo, asin, holy and exercise sacramentals po. Official na turo po yan ng simbahan. So, inilaborate na sa ating mga kasamahan yung mga essential point kanina po. At tinukot natin yung Catechism of the Catholic Church. Dahil ang sinisiwalat namin, hindi yung opinion namin. Hindi yung sarili naming theological doctrine. Wala kaming doktrina dito. Ang doktrina na sinishare namin, doktrina ng ina, simbahan natin. Amen! Amen. At ngayon, magsisimula na ako for solemn exorcism. May isolim ako for exorcism. Huwag kayong matakot yung magsisigaw dito. Hindi naman lahat sisigaw dahil may biktima ng kulam lang, barang, hindi yan sisigaw. Pero yung possession, sasapian, may isa kahapon. No? From saan yun? Davao ba yun? Basta from Davao siya. Hindi ko alam nandito ba sila ngayon. So, isiris namin siya bago siya uwi. Sabi ko, mag-extend ka ng 1 linggo for series of deliverance and exorcism po.
Natutuwa ba kayo ngayon? So, wala kayong maibigay sa inyo kundi yung sacrament. Higit pa sa bahandi aning kalibutan, sa kayamanan sa mundo, higit pa sa kayamanan, kundi ang may-ari sa kayamanan ng sakramento. At sa pag-uwi ninyo, hindi nyo ma-miss yan dahil may pari naman. Di ba? So, we are so blessed because each parishes we belong, there is grace. Amen? Bigyan natin ng papuri ang ating mga kaparian. Bigyan natin ng papuri ang lahat ng ating obispo na laging nag-ordina every year. Yan po ang palatandaan every year na may ordination. Kung mag-attend ka ng ordination, i-feel mo yung pag-ibig ng Diyos. Wow! Iniibig talaga ako ng Diyos. Pinadalhan na naman kami ng additional na pari. Dahil ang pari ay in persona Christi. So sana, dagdagan niyo yung pagsilbi ng inyong mga paris priest at paris vicar. Halagahan niyo po sila. Amen? Amen. Yes ba? Yes. Oh, magpakita pa ba kayo sa pari ninyo, sa parokya ninyo, o nagtampo na kayo? Don't increase your biases to them. Don't increase your prejudices to them. Increase your love and prayer for our priest. Amen! Bigyan natin papuri ang Diyos. So ngayon, magsimula na ako dito and then tatawagin bawat pangalan ninyo ngayon. Mag-deliverance tayo bawat isa sa inyo. Okay? And then, kayo nang magpatuloy sa pag-uwi nyo sa bahay ninyo. Amen? Amen. Be more closer to Jesus through His church. At natuwa ako, ngayon ko nang nalalaman na may dalawang iglesia ni Cristo na kasama natin ngayon. Amen? Amen. Bigyan nating papuri ng Diyos. So, yan po ang consolation ko na maraming maliwanagan. Hindi na tayo makipag-away. No? Sasagot lang tayo sa abot ng ating makakaya. Marami tayong mga activity. Meron tayong market preaching caravan dahil may nabili na tayo na sasakyan. No? Para yung mga market preachers and evangelizers natin dito sa Bohol, sa Diocese of Tagbilaran, hindi na sila mabasa. No? So yan po ay ilalagay sila natin sa mga lungsod. Doon sila sa merkado po mag-preach. No? So yung pinadala ninyo sa account ko, public account po yon, at sa GCash natin, gagamitin natin yon sa dalawang rason. Evangelization. Pangalawa, sa vocation. Meron natin 17 seminarians. No? Kung may 5 lang na mapare dyan, wow! Kung sila lahat, wow din! Amen? And then dedicated and committed, marami tayong maakay pabalik sa Diyos. Amen? Amen. So magsimula na ako and then mga 3 p.m. lalabas ako for 3:30 mag-anointing of the sick ako, anointing of senses ako sa inyo dahil hindi ko kaya na i-divide ko lang yung oras ko, no? So mag-exercise ako and then mag-anointing of the sick and then confession sa aking mga kasama na pari, no? So nag-invite tayo sa mga pari. At kung may mga blessing kayo, pwede kayo mag-share sa ministry. Bakit po? Yan po ang nagre-rent tayo sa lugar. Hindi po ito owned by the diocese, no? At sa kurente natin at sa yung love offering ninyo ay atin yung gagamitin sa mga kasama nating pari na gasoline allowance nila, no? Yan po ang patutungahan. Kahit piso po, alam ng mga kasamahan natin dito, kahit piso wala pong makukuha dyan, no? Ang makukuha ko lang ito, bungag-singot, no? Bungag-singot. Pero, no, God is a great provider. Kaya nga, hindi pa natin naayos ito dahil dito atin. Pero may nag-donate na ng 1.2 hectare po. Inaasikaso pa natin yung papiles sa lupa dahil hindi tayo matuloy sa malilihan. I-post lang natin yung official statement natin sa sunod ng mga araw. Dahil may problema. So, ang demonyo talaga ay gagawin niya lahat para hindi tayo magtuloy. Pero God is a great provider.
So, from 1 hectare, naging 1.2 na naman. So, i-present pa namin ito sa ating mahal na obispo. Pwede din kayo, kung magsimula na, no? Kung magsimula na, pwede kayo magdala ng isang halublat, isang kabilya. No? At it is owned by the Diocese of Tagbilaran, by the way. It is not owned by Father Darwin. Amen? Malinaw ba yan? No. It is owned by the Diocese of Tagbilaran. It is our ministry. Amen? Amen. So yan ang mga possible na mga project natin sa sunod na mga araw. Pero hindi na tayo magmamadali, no? Let us all together, Jesus, I trust in you. Amen? Amen. So magsimula na ako dito. Lalabas ko 3:30 for inventing of the senses. Huwag lang kayo magmadali, no? Huwag kayo magmadali. Enjoy the sacrifice. No? The more you sacrifice, the more you sanctify yourselves. Ano? The more you sacrifice, the more you sanctify yourself. And we are saved by the sacrifice of Jesus. In like manner, we will be saved by our own sacrifice. Yung problema mo, pain without Jesus is suffering. Ano? Pain without Jesus is suffering. Pain with Jesus is sacrifice. Pain with Jesus is sacrifice. So lahat ng mga problema mo, Lord, this is my sacrifice. No? And I will offer my suffering to you. My suffering is my offering. My offering is my suffering. Let us offer all together our problems, our difficulties, our trials. And let us all together, Jesus, I trust in you. Jesus, Jesus, Amen. So magsimula na ako ha. At ngayon, then magsimula na tayo. Tatawagin yung mga pangalan nyo. Bawal na mag-video ngayon ha. Dahil kung may mag-react dito, walang mag-video. Hindi natin ipahiya yung kasamahan natin. No? Amen? Amen. At kung may mag-react man sa katabi ninyo, huwag kayong tatakbo. Kahahabulin niya kayo. Maghahabulan na kayo. So gusto ko, sa pag-uwi ninyo sa bahay ninyo, you ask the Lord to increase your grace, to increase your faith. Not your doubts, not your anxiety, not your frustration, but your faith. At gagaling ka dahil sa pananampalataya. Yan ang sabi ni Kristo. Hindi po yan sabi ni Father Darwin. Amen?